Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng news ngayon. Trillanes, pababa ng pababa ang standard sa Senado dahil sa mga Duterte senators. Duterte na naman. Nagbigay ng matinding pahayag si dating Senador Antonio Trillanes IV laban sa mga tinatawag niyang Duterte senators kaugnay ng umano'y pagbaba ng pamantayan sa Senado. Sa programang Sa Totoo Lang ng 1PH, sinabi ni Trillanes na mula umano noong 2019 ay pababa na ng pababa ang kalidad at standard ng institusyon dahil sa pagpasok ng ilang kaalyado ng kampo ni Duterte. Sabi niya, noong pumasok sila dyan simula noong 2019, ganon na, pababa na ng pababa yung standard. Binatikos din niyang umano'y hindi pagtupad ng ilang senador sa kanilang campaign promises. Kumbaga, lokohan kung ngayon, nandyan sila sa Senado, what do you expect from them? Talagang puro fake news, puro panloloko. Hindi naman niya direktang pinangalanan kung sino-sinong senador ang kanyang tinutukoy sa naturang pahayag. Patuloy namang pinag-uusapan online ang naging banat ni Antonio Trillanes laban sa ilang senador na inuugnay sa kampo ni Duterte. So, Trillanes, sinabi ni 3 beses na eleksyon, sunod-sunod na talo. Anong ibig sabihin nun? May asim pa ba siya? Wala na. Nagtataka nga ako at palagi pa rin siyang ini-interview ng mainstream media. Nagsimula 2016, Vice Presidential run, talo. Then, 2022, tumakbong pagka-senador, talo pa rin. Last year, tumakbong mayor sa Caloocan, talo pa rin. O, sino pa bang naniniwala kay Trillanes? Meron pa ba? Meron pa siguro, mga dilawan, mga ilan-ilang Marcos loyalists. Kaya, para sa iba, hero sa kanila si Trillanes. Paano siya naging hero? Yung pag-aresto kay Bato. Muntik nang naging hero. Muntik na siyang naging tore. Kasi naging hero sa mga Marcos loyalists, kakamping si Tore nung matagumpay niyang naaresto si Tatay Digong natin at naisakay sa eroplano papuntang The Hague. Si Trillanes, palpa. Parang siyang lumalabas na team leader ng NBI agents nung pumasok sila sa Senado. Bakit napalpak? Palpak. Siguro ang nagdala. Tapos ngayon, sinisisi niya ang mga Duterte senators. Normal na yan. Dahil alam naman natin, punot dulo ng kanyang galit sa Duterte. Nung una, hindi naman siya galit sa Duterte. Gusto nga niyang makipagtambalan kay Tatay Digong noong 2016 na presidential election. Gusto niyang tumakbo bilang vice president ni Tatay Digong. Kaya lang, dinedma siya ni Tatay Digong. Cayetano ang pinili. So ngayon, mula noon hanggang ngayon, yan na si Trillanes. Wala na tayong maasahan sa kanya, kundi lahat ng pahayag niya kontra sa mga Duterte. So, ngayon, magsisimula ng impeachment trial. Anong sabi ni Trillanes? This is our last year, make or break. Pag hindi natin mapakonvict si VP Sara this year, wala nang tsansa. By 2027, 2028, hindi na mapipigilan ang taas ng rating pagkapanalo ni VP Sara Duterte, and he is right. So, kumusta ngayon?
Kalimutan muna natin si Bato. Kasi I don't know kung paano nila aarestuin si Bato. Ang tutukan na natin ngayon ay yung napipintong impeachment trial ni BP Sara. I think naibigay na ang summon. Pinapasagot na ang kampo ni BP Sara. After that, sasagot din ang prosecution team. Let the bloodbath begins. So, nag-post si Attorney Guanzon kanina. Kinumpare niya ang legal firepower defense team ni BP Sara versus prosecution team pinangunguna ni Congressman Luistro. Anong mangyari? Magpapagalingan sila. Anong match? Para bang kung basketball, parang sino bang champion ng Golden State Warriors versus team ng Pilipinas sa PBA, kahit ano ng pinakamalakas na team dyan, San Miguel, Ginebra, ilaban mo sa Golden State Warriors. Stephen Curry. Oh, ganyan ang labanan. Yung veteranong mga trial lawyers ni BP Sara, 16 of them, versus ilan ba yung prosecution team ni Luistro? Ano bang experience nila sa trial, litigation? Halos, I don't know. Abogado nga sila, Luistro, Ridon, Chowa, Defensor, sino pa dyan? Abogado sila, kailang inamin na ni Congresswoman Luistro na kulang sila ng experience sa trial and litigation. And with that, wala na. Tapos na ang laban. So, kumusta na? Mr. Antonio Trillanes, ano ang chances nyo na mananalo sa impeachment trial? Oh, nakahanda na ba kayong i-cross-examine ng mga batikang defense lawyers ni BP Sara? Humanda kayo. Madriaga, NBI Director Matibag, kung sino pang i-represent na testigo. Diyan na. Magkakaroon na tayo ng bloodbath. Let the bloodbath begins. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ako diri sa balay sa natabangan og yero. So mauna ni ang hitsura sa iyang atop. Mauna ni ang kadako sa buslot. So nangaputol na gyud ang uban oh. Kita gyud nato nga kuan na gyud kaayo. So karon mag-atop na ni sila sa nahatag sa ilang nga yero. So mapulian na gid ni ang ilang atop nga buslot na. Og karon mao na ni ang yero nga nahatag nga natabang sa ilaha. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginatabang nga yero. Makita gid nato nga napulihan natong ilang atop nga mga buslot. So maayo na gid karon.
Salamat sa Ginoo nga na puliya na gid among sin nga buslot. Salamat sa naghatag kayo sa sin sa amo kay nakaatuplan. Kinsi nakatuig nga among sin aya pa na isdan. Oo, so salamat kaayo. Salamat kaayo.